ang Abante Pilipinas. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Wake up, wake up, wake up. Magandang umaga mga kaabante! Good morning! Good morning, Maayong buntag sa inyong tanan mga higala. good morning, Assalamualaikum. good morning. Mapia kapipita, mga kapatid na Maranao. Good morning, Ayan, sa inyong lahat dyan sa Mindanao, magandang umaga po. Ano ha? Sa ating mga kaibigan dyan sa Kabisayaan, sa mga Ilonggo, yan maayong aga sa inyong tanan. good morning, Kumusta po kayo? good morning. Sa mga Bicolano, Diyos marahinaga sa Indugabos. Mayap-yaabak po, mga Kapampangan. At masantos siya kabuasan sa mga Pangasinense, ano ha? At dyan naman po sa Tarlac at Ilocos Region, yan, naimbag no bigat kada kayo amin apo. Oy, good morning ho, good morning, good morning. Kumusta ho kayo ngayong araw po rito ng Huwebes, ika-15 sa buwan ng Enero 2026? Nagpupugay pong muli ang inyong yayamanin, sexy at swabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos ho. Join me until 5:30 in the morning sa kabuuan po ng ating programang Abante Pilipinas. Siyempre tayo po ay live na napapakinggan sa DWAR Abante Radio. 1494 sa talapihitan ng inyong mga radyo. At tayo naman po ay napapanood din ng live sa mga telebisyon sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 85, ang Converge, TCL Smart TV, Blast TV, ang inyong TV in the Pocket, Samsung TV Plus at Cable Link. Tayo pinapapanood din sa Kabisayaan sa pamagitan naman po ng Romblon Cable. At dyan naman po sa may bahagi ng Mindanao, andyan po ang Parasat Cable TV, Beautiful Cable TV, andyan din po ang Pagadian Cable TV, and sa Cagayan de Oro, Romblon Cable din po ang siyang dahilan at paraan para tayo po ay mapanood dyan sa mga lugar na yan. And of course, ang ibang balita po ng Abante ay napapakinggan din sa K5 News FM sa kanilang 65 himpilan sa buong Pilipinas nationwide. Redundant. Sa buong Pilipinas nationwide. Abante Pilipinas. At sa ating po mga kababayan, dyan po sa bahagi ng North America. Ayan, tayo ho'y napapanood sa pamagitan naman ng Amation TV. Saan ka pa? Ano ha? Aba ay yan pong mga lugar na yan, yung mga specific areas yan na merong Amation TV. Ayan, di ko alam kung ma-access yung Amation TV dito sa Pilipinas, ano ha? Pero syempre,
through internet, ano ha? And of course, tayo po'y napapanood din sa ating mga social media accounts, ano ha? Social media pages, kagaya po ng Facebook, YouTube, Instagram at TikTok, ganun din po ang X at yan. Instagram, TikTok at saka X. Kaya ano pa? Saan pa? Wala ka ng dahilan para hindi tayo magpangipangita. Kaya naman wala ding dahilan para hindi tayo marinig ng mga gonggong Abante Pilipinas. na nagkukunwaring matitino na mga pinuno ng gobyerno. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Di ba? Oo. Alam mo, sabi nga ni retired Brigadier General Virgilio Garcia ng tawag dito ng Army Reserve Force ba? O ng AFP Reserve Force. Ayan, sabi nga niya baga, hanggat hindi mo sinasagot, tapos ang issue, maraming mga issue, na kailangan sagutin, maraming mga issue ang kailangan linawin, hanggat ito hindi nalilinawan at hindi hinaharap ng mga otoridad, hanggat walang tinatawag na accountability, hanggat walang tinatawag na transparency and transparency and accountability, tuloy-tuloy ho yan. Wala hong magiging justice. Abante Pilipinas. Kaya yung iba ho, tama yung panawagan nila, tawag dito, transparency and accountability. Sapagkat with that, kung may transparency, accountability, ang bunga po niyan ay justice. Kasi lahat, di ba, nandyan na yan Andyan na, kung inyong susumahin, andyan na ho lahat dyan sa dalawa na yan. Di ba? Abante Pilipinas. Anyway, join me until 5:30 again. Ako po inyong yamanin, sex at swabing tagapagbalita sa umaga. Ron Ramos, dito pa rin sa Abante Pilipinas. Alas 4:07 na ng umaga. Si Department of Health Secretary Ted Herbosa ay, kung di ako nagkakamali, ay inaaway. Usapang bata muna tayo. Mga terminong pambata. Inaaway. Inaaway ho ng ibang grupo itong si Health Secretary Ted Herbosa. Dahil ho sa kanyang hindi makatuwirang paggastos sa kanyang programa sa telebisyon na wala hong maipakitang magandang para bagang ROI o return of investment. Di ba ga? Gumagastos tayo ng malaki pero ano ba ang kapalit nito? Yan. Di ba? Kung yun nga hong PCA, hanggang ngayon wala pang balita kung ano ng plano nila. Ang ating mga magsasaka ay hanggang ngayon ay hindi pa ho nila alam kung paano nila mapapakinabangan yung kanilang Coco Levy Fund. Hindi pa nila alam kung paano pakikinabangan ito ng maayos at ng husto. Marami pa rin ho mga magninyog ang hanggang ngayon ho ay salat sa kaalaman para ho sila ay makatanggap ng benepisyo mula dito sa Coco Levy Fund na pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Yung mga bata ngayon at yung iba naman buhay pa. Kagaya ng aking ama, buhay pa, ngayon, karamihan, yung mga kabataan na, mga anak na ng mga nagsipagpunyagi, mga nagsipagsikhay para mabuo itong Coco Levy Fund na ito. Hindi pa nila alam, kulang sa kampanyang pang-edukasyon ang PCA para matuto itong ating mga magsasaka at magninyog. Ngayon, kung itong PCA nito ay walang ginagawa, may mga opisina naman na gumagastos ng kanilang salapi para lang makilala at maipabot ang mga ginagawa ng kanilang opisina. Pero ano ang epekto? Ano ang epekto nito? Department of Health, ilang milyon ang ginagastos nito. At ito pa, Department of Science and Technology. Abi nga, ano ang maitutulong ng 1 milyong pisong programa sa telebisyon, block time program ng DOST na nagpo-programa ka pero what are at stake? Ano yung masasabi mong return of investment? That's 1 million a month. 'Di ba? Sa isang taon, 12 million. Imagine, isang season.
Ang isang season ho ay 3 buwan. So that's going to be 3 million a month. Yan hong kalalabasan yan. Ang tanong ay ano ba? What are at stake? Ano ho ba ang natututunan ng ating mga kababayan? Meron ba? Ano ba ang interest ng mga tao na nasa likod nito? Yeah. Yung magpakilala lang ba sila at baka sila maalaala ng ating mga kababayan? Naalala ninyo si Tess Daman ng araw? O yung Balbasarado, di ko na maalala di ba ga? Yun. Di ba ginamit niya ang TESDA para makilala siya at sumikat. Meron pang sumunod. Di ba ga? Ginamit din ang TESDA para makilala at sumikat. Sa halip na palakasin ang pagtuturo ay gagastos ng ganong kalaki. Teka muna. TESDA pala yung sinasabi ko. Ito naman, DOST. Department of Science and Technology. Ano ang meron? Ano ang ating natatanggap kapalit ng 1 milyong piso na gastos natin na yan? Tinatanong lang, baka hindi alam ng ating mga kababayan, baka merong magka-interes. Paki-imbestigahan nga po, pakipanood nyo nga. Oo, alam nyo na kung saan nagpa-programa ito. Ayoko naman banggitin, pero kung minsan kasi, yung iba, basta may pumasok lang, di ba ga? Wala silang pakialam. Kami dito sa Abante, pag may gusto magprograma, tinuturuan namin talaga. Hindi ka lang basta magprograma, kailangan merong patutunguhan ng program mo. Merong mahihita ang iyong opisina at ang mga tao. Yung bagang kahit papaano ay meron kang maisasabing, ito ang resulta ng ating programa. Ay sa DOST, ano kaya ang resulta ng programang ginagawa nila nitong mga ito? Department of Health. Di ba ga? Anong meron? Samantalang napakaraming mga issue ang hindi nasasagot ng Department of Health. Yung isa na lang dyan, yung National Children's Hospital. O dyan sa may Quezon Avenue, hindi ba ga? O hanggang ngayon, nakatiwangwang yung ginagawang building doon, hindi na natapos. Na sana'y napapakinabangan ng ating mga pasyente at hindi sila nagsisiksikan doon sa lumang building. Di ba? So ano ang inyong may papaliwanag diyan? Bakit ito mga ito? Di ba dapat ginagamit niyo yung programa ninyo para ipakita at ipaliwanag sa mga tao kung ano problema nitong mga project na ito? Yung inyong mega health center. Naumpisahan pero hindi natapos. Anong nangyari? Nasaan itong mga ito? Bakit ito ba pinag-uusapan diyan? At least nabibigyan natin ng pag-asa yung mga tao na meron silang makukuhang serbisyo. Wala, nakatiwangwang. Hindi nyo masagot kung bakit. Naggumagastos kayo ng salapi ng taong bayan. DOST, ang hina-hina ng serbisyo ng ating internet. Hindi ninyo, DOST pala, Department of Science and Technology. Iba nga pala yung DICT. DICT pala. Ano ang meron sa DOST? Ano ang inyong programa, proyekto na maipagmamalaki ninyo sa paggastos ninyo ng 1 milyon? Nagtatanong lang. At ipinatatanong lamang ho yan ng ilang mga kababayan natin na interesado dyan sa inyong programa na yan. Abante Pilipinas. Wala naman siguro masama, hindi ba? Kung magtanong. Yun lang naman. Anyway, oras natin sa buong kapuluan, mga kaabante, alas 4:14 na ho ng umaga. May ba ako maisingit ko lang kasi marami hong mga kababayan natin ang gustong-gusto hong mawala yung mga politiko o lalo na yung mga mambabatas sa Senado at sa mababang kapulungan na mga korap. Di ba ga? Lalo na ho dyan sa hanay ng party list. Di ba? At yung iba naman gusto nang mawala itong party list. Alam mo ninyo, speaking of party list, hindi naman ho natin kailangan tanggalin yan Sa tingin ko lang. Kung masusunod lang ho ang tinutumbok ng ating saligang batas, maganda ho yan At least ay direktamente yung mga sektor na dapat paglingkuran na hindi napapansin ng ibang mga elected officials ay at least merong tumitingin sa kanila direkta, nakatutok sa kanila. Pagka district congressman, hindi man matututukan lahat yan Halimbawa, senior citizen, hindi matututukan lahat yan. Dahil sa buong distrito, hindi lang senior citizen ang tao. Tama yan. Yung mga halimbawa, mga may bahay, di ba ga?
yung ating mga kababayan na, for example, sinong tututok dyan? Di ba? Yung bawat pamilya na nangangailangan ng kalinga ng gobyerno na hindi naman basta-basta natututukan ng mga district congressman, ay kailangan merong titingin dyan. Di ba ga? At hindi naman lahat ng mga, sabi nga ay mga party list ay talagang walang silbi. Meron din namang may silbi. Na yun yung iba nga, hindi nga nanalo pero hanggang ngayon naglilingkod eh. Di lalo na yung mga nakapwesto na talagang meron hong tinutumbok na trabaho. Kagaya halimbawa, itong si Congressman Odocado, hindi ba ga? Ng One Tahanan Party List. Iba yung estilo nito eh. Iba. Ito nakakatulong kahit na makita mo na kahit na wala itong kahit na wala itong budget ngayong walang malaking budget para sa mga pangangailangan niya. Itong One Tahanan Party List ngayong 2026. Wala lang. Di mo siya namumroblema. Basta siya'y makakatulong. Ha? Basta siya'y makakatulong. Hindi, imagine ang party list, yan ho ay nationwide. Di ba ga? Kaya yung ganitong klase ng mga nakapwesto, ito dapat inaalagaan ng gobyerno eh. Pero hindi eh. Dahil nga bugok ang gobyerno natin ngayon, yung mga ganitong tao, pinababayaan. Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 4:17 na ng umaga mga kabante. Narito na ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw nito ng Huwebes. Headlines. 21.2 bilyong assets na freeze ng ICI, Asset Recovery Technical Working Group sa investigasyon ng flood control scandal. Headlines. Pagkansila sa passport ni Zaldico pinagtibay ng Sandigan Bayan. Headlines. ICC warrant kay De La Rosa nananatiling usap-usapan lang ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Headlines. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng classrooms ipatatayo ng DepEd. Headlines. At death penalty inihirit sa dating Pangulo ng South Korea. Headlines. Yan ang headlines sa mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw nito ng Huwebes, January 15, 2026. Ako pa rin po inyong yayamanin sa eksaswabit na kapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Umabot na sa mahigit 21 bilyong piso ang halaga ng mga na-freeze na assets na nasabat ng Independent Commission for Infrastructure Asset Recovery Technical Working Group. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, kabilang sa mga nakumpiska ang bank accounts, air assets, insurance policies, e-wallets at iba pa na may kaugnayan sa mga flood control projects. Hindi pa kasama rito ang mga luxury cars na iniugnay kay dating Congressman Zaldico. Inaasahan pang tataas ang halaga habang nagpapatuloy ang asset recovery. Maglalabas ang ICI TWG ng pinal na listahan sa mga susunod na araw. Abante Pilipinas. Yung mga asset ni Juan, yung bang mga asset ni Tambaloslos na freeze na? Tatanong lang. Kasi hindi na naman nababanggit sa balita, hindi ba ga? Yan ang problema sa atin eh. Ang mga balita natin kulang-kulang. Yung inilalabas na statement ng mga opisyal, kulang-kulang. May itinatago, may pinagtatakpan. Iba yung inilalabas, iba yung nangyayari. Yun ang masama. Nasaan na? Nasaan na? Mantakin mo, sa dami niyan, maaari bang hindi yan mabuklat? Di ba? Kaya, ang tanong ay, kailan ninyo ilalabas yung mga yan? Di ba? Sino-sino yung mga yan? At ikalawa, na unti-unti ninyong binabawi yung kanilang mga assets, hindi ba ga? Ngayon naka-freeze ang mga yan. Hindi nila mapakinabangan. Ang tanong, talaga bang naka-freeze o ginawa nyo muna ng paraan na makapag-withdraw itong mga tao na ito ng kanilang magagamit? Di ba ga? Anong malay ng taong bayan? Kayo-kayo lang naman ang nakakaalam dyan. Hanggang ngayon, hindi ba ga? Kayo-kayo lang ang nakakaalam sa mga nangyayari dyan. At ang inilalabas ninyo ay kung ano lamang ang gusto ninyong ilabas. Diba? Kaya hindi mawawala ang duda ng taong bayan sa inyo. At hanggang ngayon,
nananatiling walang tiwala ang taong bayan sa inyo. Sapagkat maliwanag pa sa sabaw ng pusit na kayo ay may ipinagtatakpan, mayroong itinatago, may inililihim sa ating mga kababayan. Abante Pilipinas. Imagine, ICI, isa na lang ang natira, si si Chairman Reyes na lang. Oh, sino kapalit ng dalawa? Wala pa. Oh, ikalawa, eto pa yung isang district engineer, regional director pala ng DPWH, si RD Ronel Tan. Si Ronel Tan ay tinegi na ng DPWH. Tinanggal na. Ay, alam ko namang, di ba? Bakit tinanggal? Ay, di ba yung nag-resign siya? Nag-resign as regional director. Pero hindi pa nagre-resign bilang bahagi ng DPWH. Ngayon, tinanggal siya sa DPWH. ICI, inimbestigahan nyo na ba itong si Ronel Tan? Ipinatawag nyo na. Yung bang mga asset ng pamilya nito, naka-freeze na. Ay di ba dapat ay pag-aralan nyo rin? AMLAC, saan ang gagaling ang pera nitong mga ito? Yung ginastos ni Helen Tan nung panahon ng eleksyon, saan ang galing? Hindi ba dapat tingnan nyo rin ang record ng kaperahan nitong mga ito? Tingnan kung magkano pumapasok sa kanila bilang mga elected official Abante Pilipinas. at bilang regional director ng DPWH. May kaugnayan sa flood control scandal? Wala. Wala. At again, wala. Sapagkat ito'y bahagi ng panlilinlang. Panlilinlang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Nagpapalabas sila ng iba't ibang mga isyu para matakpan at makalimutan ang flood control scandal na kung saan ay tumiba at kumita ayon kay Saldico etong mga taong sinatambaluslos at ang bangag na presidente. Top 1 most wanted dahil sa pamamaslang arestado sa Maynila. Abay, tingnan mo nga naman umabot sa balita si Abante reporter Jancy Makahilas. Abante Radyo Live Report. Good morning, Jancy. Yes, morning good sa inyo dyan sa studio, Kuyang Ogie. Una-una si Kuya Ogie na nandyan ngayon, sigurado ako. Wala. So ito na nga, no? Wala na, panghapon na siya. Nalipat na. Safe na, Kuya Ronnie, no? So, sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki, madakip ng mga elemento ng Manila Police District o MPD. Kinilala ang akusado sa alias na Prince na itinuturing na top 1 na most wanted person sa district level. Naaresto ang akusado sa Santa Cruz, Maynila matapos magtagumpay ang isinagawang manhunt operation ng MPD District Intelligence Division o DID. Ayon sa otoridad, may warrant of arrest na kinakaharap ang akusado mula sa Manila RTC Branch 51 dahil sa kasong pamamaslang at non-bailable ito. Ako si Jancy Makahilas, Abante. Thank you, Jancy Makahilas. Abante Pilipinas. Yan, nakita nyo, alam mo ninyo, tawag din kahit na magtago kayo, maaabot at maaabot kayo ng long arms of the law, sabi nga yun, ng mahabang kamay ng batas. Yan. Maaabot kahit saan kayo magdating. Oo, kagaya yan. Pero kapag kaayaw kayong abutin at kapag kaayaw kayong hulihin, kahit paano gaano kahaba yan, yung kamay ng batas na yan, hindi kayo mahahagip niyan sapagkat ayaw kayong hagipin. Ganun yun Di ba nga, sa dinami-dami na ng mga may kasalanan sa taong bayan, di ba nga, kaugnay sa pagnanakaw ng pera ng bayan, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Bakit? Kasi ayaw hulihin. Yun ang totoo dyan. Kaya kahit anong haba ng batas, ng kamay ng batas, hindi sila mahuhuli. Ito kagaya nito Pinagtibay ng Sandigang Bayan ang nauna nitong desisyon na kansilahin ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, ibinasura nito ang urgent motion for reconsideration ng kampo ni Ko dahil sa kawalan ng merito.
Una nang hiniling ni Ko na baliktarin ang anti-graft court ang naging ruling nito noong December 2025 na nagkakansela sa kanyang passport at nadedeklara sa kanya bilang isang pugante. Pero ayon sa Sandigan Bayan, patuloy pa rin nagtatago sa batas si Ko at tinatakasan ng arrest warrant laban sa kanya, kaya hindi nito deserve ang paborableng pasya ng korte. Naharap si Ko sa 2 bilang ng kasong graft at malversation kaugnay na 289 million pesos na substandard road dike project sa Oriental, Mindoro. Abante Pilipinas. Ito naman, sa parte na ere, ako nakikita ko dito, talagang iniiwasan niya. Marami kasi ang nagsasabi na huwag kang uuwi. Kasi baka pag uwi mo ay maging tag dito, Elizalde Co International Airport na yung kanyang lalapagan. Abante Pilipinas. Ha? Kaya wag ka daw munang uuwi sa Aldeco hanggat hindi pa malinaw ang isip ng lahat ng mga taong involved diyan sa nakawan na yan. Yung mga taong binanggit mo hanggang ngayon nakakalaya pa, ikaw lang ang kanilang pinupuntirya. Oo, ikaw lang ang kanilang pinupuntirya sapagkat gusto nila ikaw lang ang may kasalanan. Ngayon, etong mga taong mas mataas sa'yo, kagaya ni Tambaloslos at ng kanyang boss, kung sino man ang mas mataas sa kanya, ay gusto nila solo ka lang. Kaya ikaw ang tanging nag-iisang hinahabol. Di ba ga? Samantalang alam ng marami yung binibintag sa'yo ng mga eroplano, etc. Yung iba doon kay Tambaloslos eh. Abante Pilipinas. Di ba ga? Ngayon, paano na? Wala kasi... hindi magtatagumpay ang lahat ng ito kahit paanong gawin ninyo. Hindi ko sa pinapanalangin pero lahat ng mga kaso na ito hindi magtatagumpay sapagkat peke ang inyong mga layunin. Hindi totoo. Sapagkat itinatago ninyo ang totoong mastermind ng lahat ng katarantaduhan dito sa Pilipinas. Abante Pilipinas. Ni Mario Joseph. Nakakatuwa namang isipin lahat ng mga leader na nahalal, yung nahalal na head ng na speaker kasi elected yan yung nahalal na elected head ng House of Representatives, yung House Speaker. Abay mantakin mo walang alam. Nagkaroon tayo ng mga president ng mga elected official na may kanya-kanyang matataas na katungkulan na puro mga syunga. Abante Pilipinas. Nangyayari ang mga nakawas na sa mismong sa tungki ng kanilang ilong. Ay, katarantaduhan yan, di ba ga? Eto na ho, alas 4:28 na ho ng umaga. Lalaking tumalon sa ilog sa Po Bridge? Po Bridge nasagip sa Valenzuela. Mabante sa balita si Abante reporter Check Balagtas. Abante Pilipinas. Check. Nasagip na mga tauhan ng Valenzuela City Police ang isang 22 anyos na lalaki matapos itong tumalon sa ilog mula sa Polo Bridge ng MH Del Pilar, Barangay Poblacion, Valenzuela City. Batay sa ulat, isang testigo ang nakita sa pagdating ng lalaki na sakay ng motorsiklo sa lugar. Huminto umano ito sa tulay bago bigla na lamang na tumalon sa ilog. Agad namang inireport ng testigo ang insidente sa Police Substation 5. Mabilis na nakaresponde sila Police Sergeant Regilito Hasa at Patrolman Romel Cayano Collis at kaagad na iahon ang lalaki mula sa ilog. Ayon sa pulisya, sinabi ng nasabing lalaki na tinangka niyang kitilin ng kanyang sariling buhay ngunit nagbago ang kanyang isip kaya pinilit niyang lumangoy patungo sa gilid ng ilog. Dumating din sa lugar ang mga tauhan ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng paunang pagsusuri. Ligtas naman din na naibalik ang lalaki sa kanyang ina. Ako si Cherk Balagtas, Abante. Thank you, Check Balagtas. Abante Pilipinas. Daming problema ng tao, dumadagdag ng bansa, dumadagdag pa itong mga lintik na ito. Mario Joseph, di ba ga? Ay, talaga naman, ano bang problema ninyo? Tatalong kayo sa ilog, gumagawa kayo ng inyong mga problema, tapos dadagdagin nyo pa. Samantala, mga kabante, oras natin,
Alas 4:30 na ho ng umaga, hindi pa ho tayo tapos, tayo nag-uumpisa pa lamang. Katatapos lang ng unang bahagi ng ating programa, kaya stay tuned. Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. isang oras ng talakayan at impormasyon para sa masa. Ito ang Kong Radio. Kong Radio, ang programang tumatalakay sa mga isyong pambayan, mga panukalang batas at serbisyo para sa mamamayan. Kong Radio, kasama ang batikang mamamahayag na si Mavic Trinidad. Kong Radio. Kong Radio, mula sa mga isyu sa Kongreso hanggang sa mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino. Lahat ng yan sa Kong Radio. Tutok na, magkomento, magtanong, makiisa dahil ang boses ng masa may puwang sa Kongreso. Kong Radio, makinig at manood tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Sa puso ng aklan. Muling magigising ang pinakamatandang pista ng bayan sa pintig ng tambol. Sa indak ng pagkakapantay-pantay, dito nagsisimula ang saya. Ati-Atihan Festival, Enero 16 hanggang 19 sa Kalibo, Aklan. Isang pistang kulay ng kasaysayan, huni ng pananampalataya at saya ng sambayanang Pilipino. Ati-Atihan Festival 2026. Isa buhay ang saya, isayaw ang kultura. Isang pagbati mula sa Abante. Kasama mo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe, Mavic Trinidad. Ryan Veloban. Abante! Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Ay, good morning kay Kagawad Danilo Logrosa.
ng Barangay San Rafael, dyan po sa Santo Tomas City, Batangas. Good morning kay Sir Alan Balangge ng One Bangsamoro Movement. Yan. Good morning, sir. Good morning. Assalamualaikum, sir. Oo, at sa iba pang mga nakatuto ngayon sa ating programa, dito pa rin sa Abante Pilipinas. ay 4:35 oras natin sa buong kapuluan. Diretso na tayo sa ating mga umabanteng balita. Good morning din, Auntie Nelly Canto Trinidad. Good morning! Dapat magpursige si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipa-deport pabalik ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Ayon kay ML Party List Representative Laila de Lima, sa halip na extradition treaty, dapat makipagnegosasyon na lamang ang gobyerno sa pamahalaan ng Portugal. Mas mabilis niya kung idadaan sa negosasyon ang pagpapauwi kay Ko kaysa naman ipilit ang extradition treaty na mas mahaba ang proseso. Nagtataka si de Lima kung bakit kahit kansilado na ang pasaporte ni Ko ay hindi pa kumikilos ang Department of Foreign Affairs para makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Portugal. Ayon sa mababatas, parang hindi niya nakikitaan ng sense of urgency ang Administrasyong Marcos sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scam. Abante Pilipinas. Yun na nga, alam mo, Representative De Lima, De Lima, tama. Para namang bago ka ng bago. Alam mo naman yan kung bakit hindi baga. Alam mo yan. Imposibleng hindi. Alam mo na hindi talaga pauuwiin yan. Paingay lang ng paingay yan, hindi yan pauuwiin. Ngayon, hindi talaga pwede magkaroon ng extradition treaty kasi wala namang extradition treaty sa pagitan ng Portugal at saka ng Pilipinas. Walang ganun. So, mahabang proseso pa yan. Kakailanganin pa ang pagpayag ng bansang Portugal. Gusto ba na magkaroon ng extradition treaty? Ito pang masakit. Anong malay ninyo? Baka nag-a-apply na ng anong tawag dito? Nag-apply na ng citizenship si Zaldico sa Portugal. Bakit? Kasi yung mga Portuguese, yan ho ay tipo ng mga tao, ang pamahalaan dyan, hindi isinusuko kahit kaninong bansa ang kanilang mga tao. Hindi ba ga? Hindi nila sinusuko. Si Magellan, isang Portuguese, pero hindi ho siya isinuko ng Portugal doon sa Espanya. Siya ho ay umalis ng Portugal at nakipag-usap sa hari ng Espanya para sa kanyang ekspedisyon patungo dito sa Pilipinas. Diba? Noong 1521. Yung mga panahon na yan. Pero hindi sila yung tipo ng tao, hindi kagaya sa atin, na ang ating mga kababayan isinusuko ng pamahalaan sa ibang bansa para lamang litisin. Di ba ga? Pilipinas lang ang ganun. Pero yung ibang bansa hindi. Tanging Pilipinas lang ang traidor sa kapwa niya Pilipino. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Diba? Yung trade agreement sa Dubai, sa UAE. Anong kalakal? 'Di ba ga? Malayang kalakalan sa pagitan ng UAE at saka ng Pilipinas. Ay dati na 'yon. Matagal naman nang merong malayang kalakalan sa pagitan ng UAE at saka ng Pilipinas. Wala nang bago diyan. Ngayon, kanilang mga napagkasunduan? Anong kalakal ang kukunin? Idadalhin sa atin. O tayo magdadala ng kalakal doon. Ang ating mga kababaihan, ang ating mga mamamayan, ibibenta dyan sa mga lugar na yan, dadalhin para magpakahirap, para magtrabaho, malayo sa kanilang pamilya, para magpadala ng pera, mag-remit at mayroong perang pumapasok sa bansa. Yun ba ang gusto ninyo? Ako sa totoo lang, kung ako'y presidente, kung ako ang presidente, hanggat maaari, lahat ng aking mga kababayan ay dito magtatrabaho sa Pilipinas. Hindi kailangang malayo sa kanilang pamilya at malagay sa alanganin ng kanilang buhay. Pero ngayon, wala kang ibang pwedeng gawin. Halos ibenta ka na rin ng pamahalaan sapagkat walang perang pumapasok sa Pilipinas dahil walang tiwala ang mga foreign investors. Abante Pilipinas.
Nilinaw ng Department of Justice na hindi kailanman na-admit sa Witness Protection Program si dating DPWH o sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, hindi provisionally admitted sa programa ang dalawa. Ani Martinez, tanging sina dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, dating Engineer Henry Alcantara at dating Regional Director Gerald Opulencia lamang ang kabilang sa Witness Protection Program. Muling humarap sa DOJ si Alcantara bilang bahagi ng kanyang commitment sa programa. Una na rin pinasinungalingan ng kampo ni Alcantara ang balitang plano niyang i-recant ang kanyang mga daon testimonya kaugnay sa flood control scandal. Abante Pilipinas. Ay posible naman talagang hindi gagawin ni Henry Alcantara. Ay ganda na ng pwesto niya eh. Witness Protection Program na. State witness pa. Oh, di ba ga? Oh, ngayon, si Bernardo, puro makasinungaling ang mga yan. Di ba ga? Kasi, anong tawag mo doon sa hindi nagsasabi ng totoo? O sige. Ulitin natin. Sorry, hindi na sinungaling. Ay puro hindi nagsasabi ng katotohanan ang mga yan. Oh. Bakit sila ang ngayon ay may magandang pwesto pero yung mga tao na nagtuturo at isinaysay ang lahat ng katotohanan, silang nakakulong ngayon. Kasi nga wala nang pakinabang sa kanila. Oh, pero doon sa mga pinagsasasabi nitong sila Hernandez at saka nitong sila Bernardo, wala naman talagang pakinabang ang administrasyon sa mga ito. Pero yung mga congressman, ang nakatago yan. Hindi ang kakasuhan sapagkat sa February 6, magpa-file sila ng impeachment laban kay BP Sara. At gagamitin ang mga yan. Ang kasunduan, impeachment o kulong. Di ba? Sa impeachment na ako, malaya ako. Abante Pilipinas. Alas 4:42. Estudyante timbog sa pagtutulak sa Kidapawan City. Mabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June, maimuntag. Sa halip na pag-aaral, pagtutulak ang inatupag ng isang estudyanteng na aresto ng mga otoridad sa lungsod ng Kidapawan nitong Miyerkules. Ayon sa PIDEA Cotabato, na-recover mula sa suspect ang ilang pakete ng pinaghinalang tobats at ang buy-bust money na ginamit sa nasabing operasyon. Dagdag ng mga otoridad, matagal umanong sinubaybayan ang suspect na itinuturong nagtutulak ng bawal na gamot sa mga kabataan at kapwa-estudyante sa lungsod. Nang magpositibo sa ginawang transaksyon ng kanilang asset, agad itong naaresto at kinumpiska lahat ng mga kontrabando at ebidensya para magamit laban sa kanya. Kasalukuyan na sa pag-iingat na ng mga otoridad ang suspect habang hinahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, Jun Mendoza. 4:43. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na aligasyon pa lamang ang umano'y ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant ang DFA, DILG, PNP at Center for Transnational Crimes. Anya, hanggang ngayon ay wala pa talagang inilalabas na warrant of arrest. Huminto sa pagdalo sa Senado si De La Rosa noong nakarang taon matapos sabihing may nakitang digital copy ng warrant ang kanyang kapatid. Noong nakarang buwan, kinumpirma rin ng DILG na minomonitor nila ang galaw ng senador dahil sa posibleng ICC warrant. Abante Pilipinas. Nako, Senator Bato, wag kang maniniwala dyan kay John Vic Remulla. Alam mo naman yan, gunggong yan. Oo, puro daldal yan. Baka yan, patibong. Wag kang, nako. Kaya hindi lumalabas si Senator Bato. Kasi una, sa bawat pagsasalita nitong si John Vic Remulla, ay lalong lumalakas ang hinala ng mga tao na isusuplong na naman, isusubo, ang tawag dito, isusuko ng Pilipinas etong si De La Rosa. Parang yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba ga? Ganon ang gagawin nila. Pagka nandyan na at nakita na nila, bigla yung aarestuhin. At dire-diretso na yan sa kung saan man siya dadalhin, dire-diretso yung isasakay sa aeroplano at ililipad doon sa ICC. Bakit? Ay kasi, yan ang isa sa mga nakikita ng marami na pinakikinggan. Di ba ga? Ngayon,
banta ito sa kanilang career. Kaya kailangan mawala ito. At pagkatapos yan, isusunod yan si Senator Bongo. Yan, uunti-unti yan. Ay hindi pa sila makagalaw sapagkat hindi pa nila nahuhuli etong si De La Rosa. Isa-isa yan eh. Hindi man pwedeng sabay-sabay. Sabi ni Manteban, uunahin muna, basta uunahin si De La Rosa. Saka isusunod, hindi pagsasabay niyan. Uunti-untiin. Hanggang sa lalo na tuluyan ng mawalan ng bilang ang mga senador na anti-impeachment na anti-impeachment. Abante Uubusin nila ang mga yan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Samantala, walang kriminal na pananagutan si Senador Ralph Recto. Ito naman ang tinura ng Supreme Court. Unlike walang kriminal na pananagutan si dating Finance Secretary at ngayon na Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglipat ng pondo ng PhilHealth ayon sa mga maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa ilang hiwalay na opinyon ng mga maestrado, kumilos si Recto alinsunod sa 2024 General Appropriations Act at sa malinaw na utos ng Kongreso, kaya't wala siyang kriminal na kasalanan. Binigyan din ni Associate Justice Raul Villanueva na hindi dapat parusahan ng isang opisyal na pagganap lang ng kanyang tungkulin. Ayon kina Justices Abad at Rosario, walang technical malversation o masamang intensyon sa paglipat ng pondo at kahit ideklarang labag sa konstitusyon ang probisyon sa bandang huli, hindi ito nagiging krimen para sa mga opisyal na sumunod lamang ng ikangay mayroong good faith. Tinukoy naman ni Justice Zalameda na may sapat na pag-iingat dahil humingi ng pahintulot ang Department of Justice o ang Department of Finance sa OGCC, GCG at COA at inaprubahan din ng PhilHealth Board ang paglipat. Dagdag ni Justice Gairlan, ang pagpapawalang bisa ng probisyon ay hindi automatikong nagdudulot ng kriminal na pananagutan. Samantala, dahil ibinalik na ang pondo at pinalakas pa ang PhilHealth sa fiscal year 2026 GAA ng halos 129.8 billion, itinuring na moot and academic ang issue. Sa kabila nito, may impormasyong isang grupo ng mga doktor at isang attorney Rodel Taton ang nakatakdang maghain ng reklamo sa Ombudsman laban kay Senator Recto ngayong January 15, 2026. Ngayong araw po yan. Abante Pilipinas. Yan naman ang problema dito sa atin. Meron na hong pasya at maliwanag na opinyon ng Korte Suprema. Bakit hindi tayo marunong sumunod? Yan ang problema sa atin eh. Kung ano yung nasa sa batas, ay sundin natin. Mga maestrado na yan ng Korte Suprema. Ngayon, mag-aaksaya ka lang ng panahon, hindi ba ga? Magpa-file ka. Tapos ang sasabihin ng mga maestrado ng Supreme Court, sinagot na namin ito eh. Di, sayang lang. Siguro, umisip na lang kayo, Atty. Taton, ng iba pang mga bagay na po pwede niyong gawin na mas makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Ano ha? Sa sambayan ng Pilipino. Palagay ko, ang tingnan ninyo ay hindi yung si Ralph Recto, ang tingnan ninyo kung sino nag-utos kay Ralph Recto. Yun ang dapat ninyong habulin. Yun ang dapat ninyong habulin. Sapagkat, sabi nga ng Supreme Court, sumunod lang si Ralph Recto doon sa utos. Sino nag-utos? Yun ang dapat ninyong habulin. Bakit ba tayo, ang dami mga Pilipinong magagaling, pero you always bark the wrong tree? Abante Pilipinas. Ibang puno ang inyong binabalatan. Abante Pilipinas. Hindi tinatahulan ha. Barking hindi tinatahulan kundi binabalatan. Abante Pilipinas. Welcome sa Department of Education o DepEd ang pag-aproba ng Department of Economy, Planning and Development na dating DepDev na dating NEDA sa pagpapatayo ng mahigit 16,000 classroom sa mga lugar na may higit na pangangailangan. Ayon sa DepEd, nagkakahalaga ito ng lagpas 100 bilyong piso sa ilalim ng Public-Private Partnership. Layunin nitong solusyonan ang siksikan ng mga estudyante sa mga silid-aralan at tuldukan ang mabagal na pag-usad ng school infrastructure. Sinabi naman ni Education Secretary Sani Angara na dagdag pa ito sa halos 24,000 classroom na nakapaloob na sa 2026 national budget. Ayon pa kay Angara, magbibigay daan din ito sa mga lokal na pamahalaan na direktang magpatayo ng mga silid-aralan bilang tugon sa tinatayang 100 at 65,000 classroom backlog ng bansa. Abante Pilipinas.
dapat ngayon pa lang ibigay nyo na sa mga local government units yung halaga na yan. Yung pondo para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Oo. Pero hindi. Wag. Baka magka-problema. Wag nyo ibigay. Ganito na lang. Dapat ay ang kasama sa pagsubaybay ang LGU sa pagpapagawanan. At sila ang gagawa ng report. Magsusumiti sila ng report kung nagtrabaho ba ang DPWH o kung sino mang ahensya na gagawa nitong mga ito. Pero PPP, Private Partnership Project, kung di ako nagkakamali, wala namang gagastusin ng gobyerno dyan Ha? For a certain period of time, walang gagastusin ng gobyerno. No. Ang gagastos dyan, yung private entity. At pagkatapos, unti-unting babawiin yan. Ang tanong, paano babawiin? Magbabayad? May sisingilin sa estudyante? Paano yon? Parang hirap no? Bahala ka dyan. Basta't ang importante, makakatulong ito sa ating mga kababayan. Sana. Abante Pilipinas. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga fixer na nag-aalok ng tulong sa pagproseso ng travel clearance para sa mga minor de edad na bibiyahe sa ibang bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tanging ligtas at mabilis na paraan ay ang direktang pakikipag-ugnayan sa CPO minors traveling abroad at pagsunod sa mga requirements. Binigyan din na walang otorisadong third-party agent ang DSWD. Dagdag ng kagawaran, maaari na ngayon mag-apply online at pinapayuhan ng publiko na magsumite ng aplikasyon 30 araw bago ang biyahe upang maiwasan ang pagka-offload sa paliparan. Abante Pilipinas. Di kasi kaya ho pinaagap yan. Kasi marami hong nalilate. Oo, nadidelay ang pagsakay. Pagka nadelay ang pagsakay, siyempre, may ibang mga yung tinatawag na mga nasa waiting list. Di siyempre silang ilalagay doon. Ngayon, pag dumating ka, ay wala, ma-offload ka. Sorry hindi ka agad na gani. Wala na. Nangyari sa amin yan. Ilang kami, bibiyahe kami ng Cagayan de Oro. Nasa Cocoman Party List pa ako noon. Mangangampanya kami. Nagkamali ng tingin. Ang tinignan ay yung arrival, hindi yung departure. Kamali ng tingin ng oras. Pero may isang oras pa sana 1 hour before flight. Hindi na sila tumanggap. Kasi may mga nakaupo na, may mga pinaupo na mga nasa waiting list. Ilang kami nun? 8. Sayang. Sayang yung salapi. Abante Pilipinas. Kasi hindi mo na mababawi yun Di ba nga? Hindi mo na yung basta-basta mababawi. Alas 4:53 ng umaga. Good morning. Si Antinelli, si Dick Villanueva. Congratulations, Dick! Oo, congratulations doon sa iyong natanggap na pagkilala, kasama ang Billionaire News Channel. Yan, maraming salamat. Ang sabi ni Dick Villanueva, wala nang nangyayaring maganda sa Pilipinas. Pamumulitika na ang ginagawa nila. Magandang umaga po, Karoni. Nililihis na ang flood control corruption at kung ano-anong kaso ang inilalabas. Abante Pilipinas. Ganun talaga, wala kang magagawa kasi yan ang kanilang forte. Yan ang utos sa kanila Di ba ga? Yan ang utos. Kaya ang tanong, sino ang nag-uutos? Baka kasi pag tinanong mo, ikaw ang nag-uutos wala akong alam dyan. Wala akong kinalaman dyan. Di ba? Dahil Mario Joseph, ikaw yung pinuno, sasabihin mo, di mo alam. Sino nag-uutos? Yung mga tao mo, mga robot, nakaprogram, kumikilos na mag-isa. Pero hindi Kahit na yung robot, lahat ng ginagawa ng robot na yan ho'y galing din sa utos or command. At ang disenyo ng mga command na yan ay tao rin. Di ba? So wala pa rin, kahit pa sabihin nung nag-utos dito sa mga corrupt na ito at saka doon sa mga nag-iimbestiga na pagtakpan nyo lang yan pagtakpan nyo. Yung mga ganun, di ba? Kahit na sabihin mong robot yung mga yan, siyempre, yung gumawa dyan sa robot na yan, yun pa rin na nag-utos. So sino pa rin ang gumawa sa robot? Kanino galing yan? O di doon pa rin, iisa pa rin. Bangag pa rin ang pinag-uusapan.
Di ba? Pero yung mga anak ninyo na bibiyahe abroad, pera biro, talaga seryoso po ang DSWD din eh. Ano ha? Gusto nila kayong tulungan. Pero syempre, hindi naman ho ito ano tawag dito? Hindi naman ho ito minsanan lang eh. Ano tawag dito? Ito ay hindi isang tao lang ang gagawa. Hindi ito kaya ng isa lang. Kailangan ito ho ay in partnership. Dapat ay kayo gawin din ninyo ang inyong parte para matulungan kayo ng maayos ang DSWD. So mag-a-apply kayo pero sabi nga at least 30 days bago ho kayo bumiyahe, ha? Para ho ma-assistihan kayo ng maayos o yung inyong mga minor de edad na bibiyahe. Ito usually, correct me if I'm wrong, ito yung mga minor de edad na walang kasamang matanda pag biyahe. Sasakay lang ng eroplano, at aasistihan ito ng gobyerno hanggang sa makarating sa kanyang pupuntahan. Kaya ganon. Siyempre, kapag kasama nito magulang, wala nang problema. Walang kailangang intindihin ang gobyerno sa kanila sapagkat cargo na sila ng kanilang magulang basta't kumpleto ang kanilang travel documents. But this time, solo ka eh. Di ba ga? Solo ka. Alright. Alas 4:56 na mga kaabante ang oras natin sa buong kapuluan. Ang Abante at Abante Pilipinas ay patuloy po ninyong napapakinggan sa DWAR Abante Radio. 1494 sa talapihitan ng inyong mga radyo at kami po ay napapanood rin naman sa mga telebisyon. Sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 85, sa Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at Cable Link. Dito ho yan sa Metro Manila, Mega Manila at Luzon. Tayo naman po ay napapanood din sa Kabisayaan sa pamamagitan naman po ng Romblon Cable. At sa Cagayan de Oro at ibang parte ng Mindanao, tayo naman po ay napapanood sa pamamagitan ng Beautiful Cable TV, ng Pagadian Cable TV at of course ng Parasat Cable TV. At Romblon Cable din dyan po sa bahagi ng Cagayan de Oro. Ayan. Kaya daming way para magkita-kita tayo, hindi ba ga? And ito pa, para ho meron kayong daladalang TV sa inyong bulsa, turn your cellphone into television. Hindi. Kasi pagka Facebook at saka YouTube, napuputol, di ba ga? So hindi mo mapanood ng buo ano ba nangyayari sa in-between. Ayan. Para tuloy-tuloy ang inyong viewing experience, ayan, i-download ho ninyo yung Blast TV. Pagkatapos, pag na-download nyo na yung app na yan, ay hanapin nyo po dyan ang Abante Radio. Ayan. Mapapanood po ninyo yan ng tuloy-tuloy. Walang patid. Walang break. I mean, may commercial break. Pero ibig sabihin, hindi kagaya sa Facebook, pagkatapos ng programa, putol. Di ba? You have to wait a couple of minutes bago kayo makapanood uli. Dito sa Parasat Cable, sa Blast TV, yan, ay meron kayong daladalang TV sa inyong bulsa. Marami yung channel yan, Maraming channel. Nangunguna nga lang ang Abante at Billionaire sa kanilang listahan. Abante Pilipinas. Alas 4:58 na. Dyan muna kayo mga kabante. Hindi pa ho tayo tapos. Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante.
Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Oras, alas 5:01 na ng umaga, mga kaabante. Nahanap ko yung Nahanap ko yung ating live sa YouTube. Hindi ko makita. Sorry. Ano bang napindot? Ayun! Yun naman pala. Ayan. May viewer pero walang komento. Again, good morning. Good morning again. Sabi ni Dick Villanueva, salamat po sa greetings. Itanong po natin kay Auntie Claire. Good morning din, Tristan Wyatt Gulay. At saka kay Ma'am Jean, good morning, Ma'am Jean Lacorte. At kay David Hulong Bayan. Pakikalampag naman po yung BIFAR dahil closure session may namumukot po dito sa Balayang Bay. Baka mapagbawalan. Wala na nga po kaming nahuli sa kawil. Nakikiusap po kaming lahat. Salamat po. Oy, BIFAR. Oo, may closure season. Hindi session. Season ngayon. Ay may namumukot daw dyan sa may Balayang Bay. Wala na nga hong mahuli sa kawil. Mayroon pang namumukot. Walastik naman. No? Paano mabubuhay ang ating mga kababayan yan? Ang ating mga... Hindi ko alam kung bawal yung pukot o hindi. Pero that is something na panglalamang sa mga kapwa nilamang isda na kawil ang gamit sa pangisda. Oo, tapos yung iba ay lambat. Yung pukot, lambat yan Pero pino. Oo, kung di ako nagkakamali, yan yung pinong lambat. Pagkatapos, ang mahuhuli mo dyan sa bandang huli, puro dulong. O kaya yung mga isda na lalaki pa sana. Pero hindi na dahil na corner na o nalambat na. BIFAR. Sa Balayang Bay daw, baka pwede ho ninyo itong puntahan. Kawawa naman yung ating mga kababayang nangangawil. Diyan po sa lugar na yan. Samantala, narito muna, front page headlines ang pahagang una sa balita. Ito po ang Abante na 38 taon na po nating kasama at pinagkakatiwalaan sa balitaan. Ang Abante at Abante Tonight. Narito muna, unahin natin ang front page headlines ng pahagang Abante ngayong umaga, January 15. Ang sabi din Abante PNP, susuyurin mga lungga. Atong ang dadamputin sa mga missing sa bungero. Abante Pilipinas. Isisilbi na ng Philippine National Police ang warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 17 iba pang akusado sa kaso naman ng mga nawawalang sa bungero. Sa isang press conference sa Malacanang nitong Miyerkules, kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang warrant na inilabas ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26 para sa kasong kidnapping with homicide. Nasa kustodiya na rin anya ng PNP ang 17 pulis at sibilyan na sakop ng naturang warrant. Abante Pilipinas. Dalian nyo. Dalian nyo. Sana ang hiling ko lang at dalangin. Sabagay, sino ba naman ako para humiling? Pero dalangin ko sana ho ay maging parehas itong pagdinig ho na ito, yung paglilitis din Sapagkat ako'y talagang malakas ang aking sapantaha na ang punot dulo niya ay yung mga patidongan. Oo, sila yung naghahangad na makuha yung corona.
para sa kanila na yung negosyo nitong si Atong Ang. Kanino pa ibibigay? Hindi ba kay Atong Ang lang. Ewan kung kanino ibibigay. Pero kung mawawala si Atong Ang, di sila magpapatuloy ng ginagawa ngayon ni Atong, di ba? Itong sina Dondon Patidongan at saka yung kanya mga kapatid na parang inabsuelto na eh. Kung di ako nagkakamali inabsuelto. Correct me if I'm wrong. Okay, kaawa-awa naman. Kaya mga nanay, mga kamag-anak, yan pong mga nawawalang sa bungero na yan, ipanalangin po ninyo na ang wala akong pakialam kung makulong o kung sino man. Kung talagang si Atong ang may kasalanan, ala tayo magagawa dyan. Pero sana, sana ay hindi lang si Atong Ang. Sana yung iba pang mga sangkot din ay yung totoong mga may kasalanan ang makulong. Yung mga totoong may kasalanan ang makulong. Panalangin po natin. Marami na kasing mga kaso na ganyan mga malalaking tao. Yung iba, dahil malaking tao, inaaway at gigibain ng kapwa malaking tao para lamang mawala sa landas at masarili nila yung negosyo. Di ba? May ganun sino ang kalaban ni Atong Ang? Sa negosyo. Ang kalaban ni Atong Ang, kung di ako nagkakamali, si Bobby Pineda. Diyan sa labanan na yan. Pero bakit tahimik? Bakit tahimik ang kapulisan pagdating diyan sa ikatlong distrito? Sa ikatlong rehiyon, sa Central Luzon. Bakit tahimik ang mga otoridad? Lalo na pagdating sa illegal na pasugal. Diba? Yan ang problema sa atin Puro mga ipokrito ang lahat na nasa pwesto. Lahat kayo! Lahat! Kasi nagpapatupad kayo, selected ang inyong ginagawa. Daming mga illegal na nangyayari sa Central at North Luzon. Di ba Bakit hindi ito napapansin? Isa pang headline ng Abante Pinglacson, ilalabas testigo Carly Sara Diskaya front sa Martin Romualdez property. Ano daw? Isa pa. Carly Sara front daw sa Romualdez property. Kaya ilalabas yung mga testigo na nagsasabi na si Carly at saka si Sara Diskaya ay naka-front lamang sa Martin Romualdez property. So, ibig sabihin, marami mga Martin Romualdez property pero nakapangalan ay Diskaya. Ewan ko lang, basahin na lang natin ito. Kapirasong story na ito. Sisiyasatin po ng Senate Blue Ribbon Committee ang report na bumili ng house and lot sa exclusive village sa Makati City si dating Speaker Martin Romualdez gamit ang pangalan na mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya. Ayun, tama nga. Iaharap ni Senate President Pro Tempore Panfilo Pinglacson ang isang testigo sa Lunes, Enero 19 upang magbigay ng detalye hinggil sa binili umanong property ni Romualdez sa Makati gamit ang pangalan ng mag-asawang Diskaya. Naku. Boss Martin. Paano yan? Ikaw lang talaga, dalawa na lang kayo ni tawag dito, ni Saldico na makakukulong. Pero okay lang yan. Kasi ikaw, mabibigyan ka ng pagkakataong makapag-bail. Kasi hindi ka yata kakasuhan ng plunder Oo. Ang ikakaso sa'yo yung bailable. Para nasa labas ka lang. Kung plunder, non-bailable yan kaya dapat plunder ang ikaso dito sa mga ito. Huwag hayaang magpagala-gala at baka makasira. Alas 5:09, ito naman po ang front page headlines ng pahayagang Abante Tonight. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Tandem, pumalya sa target. Estudyante nasa pool sa ambush. Abante Pilipinas. Sugatan ng isang 16 anyos na estudyante na natamaan ng ligaw na bala ng pagbabarilin ang isang lalaki sa Cebu City. Pasado alas 7 ng gabi noong Enero 13. Agad namang naitakbo sa Cebu City Medical Center ang dugo ang biktima at ang pinaka-target na kapwa ngayon kasalukuyang ginagamot. So nabuhay yung target. Siya ngayon, sino yung suspect? Meron na ba? At least yung mga ganyan, nahuhuli agad,
Oh, pero yung mga nagnakaw ng daan-daang bilyon, wala, hindi talaga mahuli. Kasi ayaw hulihin. Yun lang. Bilyonaryo Enrique Razon Jr. binoljak si Kiko Barsaga. Ipaliwanag mo yaman ng pamilya ninyo. Kasabay ng pagsasampa ng cyber libel laban sa suspendidong kongresista, binoljak ng bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon Jr. si Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga kung saan nanggaling ang kayamanan ng pamilya nito. Yun lang. Yun pala. Alam nyo, talagang ganyan ang pagka merong birada ay meron niyang counter-attack. Ayan, di ba? May counter-attack yan. Ngayon, tanong, ano kaya isasagot nitong si Barsaga dito sa banat na ito ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon dyan sa issue na yan. Kasi, ang sabi ni Barsaga ay ang nagpondo sa impeachment ay itong si Enrique Razon. Impeachment nga ba? Oo. Basta at pagkatapos ay binayaran yung mga congressman, something like that. Correct me if I'm wrong. Baka hindi impeachment. Importante, yan yung takbo ng istorya, Yan ang takbo ng istorya. So ngayon ay syempre feeling ni Enrique Razon, abay, teka muna. Anong kinalaman ko dyan? Sinisira mo ang aking pagkatao. Di ba ga? Ginagawa mo kung anong palagay mo sa akin. Di ba? Parang gano'n. Kaya dahil dyan, karapatan ko na sampahan ka ng kaso. Kasi karapatan kong ireklamo ka dahil sa mga malisyosong paninira mo. Kaya gano'n ang sitwasyon dyan. Kaya ngayon, ano ang isasagot ni Kiko Barsaga dyan sa issue na yan? Abante Pilipinas. At yan po ang ating mga front page headlines ng pahagang una sa balita. Kung medyo bitin po kayo sa mga istorya, kung bitin kayo doon sa mga binasa ho natin, para kumpleto, bili na ho kayo ng Abante at Abante Tonight. O kaya ay mag-subscribe sa Abante or Abante Tonight News Online para naman po sa mga umaarangkada, umaabanteng, totoong mga balita. Abante Pilipinas. Alas 5:12 ng umaga. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Hiniling ng Special Counsel sa South Korea ang parusang bitay laban kay dating Pangulong Yoon Suk-yeol kaugnay ng bigong pagpataw niya ng martial law noong December 2024. Sa huling pagdinig sa Seoul Central District Court, inilarawan si Yoon bilang umano'y utak ng isang insurgency na ang layunin manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa hudikatura at lehislatura. Itinakda ng korte sa Pebrero 19 ang paglalabas ng desisyon sa kaso. Samantala, iginiit ni Yoon ang kanyang pagiging inosente at sinabing ang kanyang ginawa ay bahagi umano ng kapangyarihang konstitusyonal ng Pangulo sa panahon ng emergency. Si Yoon ang kauna-unahang nakaupong Pangulo sa South Korea na nahatulang ikulong dahil sa ganitong kaso. Abante Pilipinas. Ano kasi yung mga South Korean, mga malalayang mga ang tawag dito, sila yung mga independent, talagang mga demokratikong mamamayan. Ayaw nilang sila ay maging katulad ng North Korea. Yan. Ayaw nila ng ganon. Yung North Korea naman kasi, talaga namang full-fledged na communist country yun. Yung South Korea, ayaw nila kahit na yung magkaroon ng martial law, yung state of emergency. Parang sila doon? Ang tawag dito, yung hindi sila kampante. No? Hindi sila kampante. Mayroon laging sapantahan na baka, yun nga, gaya ng binanggit nung una, doon sa istorya, dahil sa umano'y, dito, layuning manatili sa kapangyarihan. Alam naman natin, ang martial law, kadalasan yan ang nagiging dulo, hindi ba? Yung ikaw na lang ang masusunod, ay di mangyari ang mangyari, gagawin mo ang iyong gusto. Yan ang sitwasyon dyan ngayon. Alright.
Alas 5:15 na ho ng umaga. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Mabot naman ho sa 41 barko at bangka ng China ang namataan ng Philippine Navy sa 4 na lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Enero. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabilang dito ang mga sasakyang pandagat ng People's Liberation Army, Navy, China Coast Guard at Maritime Militia sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Bagamat iligal ang presensya ng mga barko, sinabi ni Trinidad na hindi pa ito itinuturing na direktang banta at pasok pa rin sa karaniwang bilang na minomonitor ng Navy. Samantala, iginiit ng opisyal na ang insidente ng pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc ay layuning pahinain ang kanilang loob. Kaya pinaigting pa ang patrolya at presensya ng Navy sa West Philippine Sea. Abante Pilipinas. Yan na lang ho, may bibigay nating alalay, o tulong sa ating pong mga kababayan dyan. Wala kasi tayong ibang pwedeng gawin eh. Hindi natin kayang lumaban. Kaya nating lumaban pero hindi natin kayang manalo. Di ba? Hindi natin kayang manalo. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga, katapang-tapang na yun eh. Ano sabi niya? Hindi ko isusubo ang aking mga sundalo dyan. Ba't isusubo ko? Pwede naman pag-usapan sa ibang paraan. Nawala naman yung problema dyan sa, di ba? Sa West Philippine Sea, tumigil. Nag-usap. May napagkasunduan. Kaya lang, anong nangyari? Yan. Ang nangyari kasi, walang Amerika dito sa atin. Walang Amerikano. Walang base militar ang Amerikano dito sa atin na deterrent sa isang banda, parang provocative sa panig ng mga Chinese. Ng China government. Parang pinuprovoke ng Amerika o parang gano'n ang dating sa kanila niyan. Kaya ngayon, ang nangyayari ay parang tayo ay ginugulo ngayon ng China dahil sa hindi magandang polisiya na pinaiiral ngayon, yung foreign policy na pinaiiral ngayon. Pinayagan ng administrasyon na ito na manatili ang mga Amerikanong sundalo sa mga EDCA sites. Nandyan ho na yung sinasabing mga base militar ng Amerika ay nandyan sa mga EDCA site. Kaya ang pamahalaan ng China, hindi mo masisisi sa kanilang aksyon. Ngayon, ang nagdurusa ay Pilipino. Tayo yung sinasabing, ang tawag dito, tayo yung budi. Sabi nga ng mga Bisaya. Di ba ga? Hindi naman tayo kasali, pero tayo yung budi. Di ba? Tayo yung naapektuhan itong problema na ito. Pinoprovoke nila ngayon ng China. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng pumatol dahil una, hindi naman natin pwedeng isaalang-alang at sabihin natin kahit na merong defense treaty between America and the Philippines, hindi naman ganun kadali yun. Hindi ganun kadali yun. Again, bago kumilos yan, kakailanganin pang duman sa Senado, sa Kongreso, bago pa sila magpasya kung tutulong ba ang Amerika sa Pilipinas o hindi. Pero kung ang Pilipinas ay merong kasing yaman ng Venezuela na may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo, ay baka tayo'y sinugod na ng Amerika at pinalayas na rin ng presidente. At pagkatapos sila na ngayon ang mamumuno sa Pilipinas, Amerikano na. Dahil kailangan nila ng puwersa. Yun palang pangunahing dahilan dyan eh. Lalo ngayong nagagalit ang China sa Amerika. Sapagkat nang kunin nila ang Venezuela, ay nawala ang malaking supply ng crudo. Ulangis ng China. Karamihan pala ng mga yan, China ang bumibili ng malaking supply ng oil reserve ng Venezuela. Ay may problema ang Amerika at saka ang China, hindi baga? Masyadong mataas yung taripa na ipinataw ng China sa Amerika. Di ba? So lahat ng mga kailangan ng Amerika na nasa China, hindi sila makabili dahil mahal. Humanap ng paraan, nakakita ng dahilan ng Amerika. Yun na. Yun na. At
anong tawag dito, ginapang na ngayon itong si Marudo. At pagkatapos, di ba ga, lumalabas ngayon na self-proclaimed acting president si Trump dyan sa bansang Venezuela. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning kay Atina. Atina, yung aking inaanak, anak ni paring Francis Calso. Papasok na daw sa school. Yan. Galingan nyo ha. O, galingan nyo. Yung akin namang grade 6, si yung aking grade 6, si Ronnie Lee, ayan, ay busy naman sa pagpapractice ng kanilang sayaw, na i-perform nila this coming Sunday. Yung ano bang sayaw? Parang Viva Santo Niño, gano'n. Hindi ko maalala kung anong tawag nila doon. Kaya halos maghapon sila nagpa-practice naman. Anyway, at yan ho, mga kabante, good morning, pahabol kay Ginong Frank Resma. Good morning. Sir Frank, at sino pa ba? Ayan. Sa iba pang mga nakatutok sa atin ngayon, si Ma'am Nethan, good morning. Si Renz Prudencio, good morning. Kay Chairman Raul Tahilan Suwangko ng BGSO, good morning. Ayan, sino pa? Ayan, wala na. Okay. And with that, mga kabante, maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa loob at labas ng himpilan, ako naman po ang inyong yayamanin sa sumabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramos. Naghatid sa inyo ng mga umaabanteng balita ngayong araw na ito ng Huwebes, 15 sa buwan ng Enero 2026. Maraming salamat kay Direk Clyde Manuel, kay Mayor Baste, at saka kay Maiton dyan ho sa control. Sa production, andyan naman po si Fred Rabanal at si Jason Gusilatar. Tama ba? Jason Gusilatar. At si Ace dyan sa editing at Jam sa newsroom. Ako naman po inyong iyamanin sa iksaswabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramos. Maraming salamat. Antabayanan po ninyo ang programang pinakamatapang, walang inaatrasan. Ito ho ang programang Walang Atrasan with Benji Alejandro, susunod na. Samantala, bukas, magbabalik ang Abante Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas.